Po natin ito, napakaganda po nito. Actually ito pong message na ito, no, I already preached this to sa youth. Paputol-putol lang po siya. But nung ako na nga po yung mag-preach dito, so kinumpile ko po ito. At ito po yung mga tinuturo po namin sa youth, no? Una diyan yung discipline, yung character. Kamusta na po ba ang mga anak po ninyo? No? At bago po ako, before I start po, no, hindi naman po ako demanding. But doon po sa may mga cellphone, can you please silent your cellphone? And I believe po, no, wala pong importanteng message na darating po sa inyo, kundi yung message na ito. Amen. So, it takes only 2 hours, I believe, no, to spend your time without cellphone here inside. So, silence nyo lang doon po kung may emergency at least. Amen po ba? Agree po ba? So, amen. So, let our heart and our mind focus today, this very hour, sa ating Panginoon lang. Amen po ba? So, amen. So, pag-aaralan po natin, no, nandiyan na po ba yung aking yung title po na ginawa? Leadership without compromise. The life of Joseph. Sino po nakakakilala kay Joseph? Joseph. No? Hindi po si Joseph na si... Do we have a Joseph here? Wala. So, yun. Joseph. So, ito pong sa youth po, no? Ano po, maganda po yung nangyayari sa youth. Kung alam nyo lang po, no? So, sa youth po, twice a week po meron pong service sa youth. First week and third week of the month, no, may youth service. Yung second week ay pag-aaral po 'yon sa mga youth leader. But in-invite din po namin, no, pwede po kayo maki-sit in doon po sa mga kabataan, o kahit po hindi mga mga adult na, sa pag-aaral po ng salita. At ang fourth week po ay evangelism. Yan, tinitrain po namin ang mga anak po ninyo because they are the future. Naniniwala po ba kayo? Sa eskwelahan po, no, hindi na po tinuturo spiritual, moralidad. At dito lang po natin yan matatagpuan sa church. Amen po? So yun po, no, ini-encourage po namin ang inyo po mga anak. Sa youth po, no, maganda po ang nangyayari, no? Talagang hinuhulma po sila, sineshape po sila. Amen? Ayon sa wangis ng ating Panginoon. Amen? Because we are created. They are created in the image of God. Amen po ba? So yun po, no? So amen. So ito pag-usapan po natin. Basahin po natin sa Genesis 50, 22 hanggang 26. Amen. Makibasa lang po kayo sa akin. Ano? Dito ko lang po babasahin sa aking cellphone. Sabi po ito sa Genesis 50, no, verse 50, chapter 22, verse 22. Sabi po dito, nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umamot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na ako mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupa yung pinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos pinagbili niya sa mga Israelita, ang gagawin sa kanyang bangkay, wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupain ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya ay inimbalsa mo sa Ehipto at nilagay sa isang kabaong. Okay lang po ba i-New King James Version po natin for the benefit of our brother here? Yan. So 22. Sabi diyan, so Joseph dwelt in the Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children of Machir, the son of Manasseh, were also brought up
on Joseph's knees. And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and Jacob. Then Joseph took an oath from children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. So amen. So sige po, sa Tagalog na po natin. Basahin ko lang po yung huling-huling verse. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya ay inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa kabaong. Pakinggan niyo mga kapatid. The book of Genesis started from creation. Nagsimula ang book of Genesis sa paglikha. May buhay, may life. Tapos natapos in the last chapter and in the last verse and the last word dito po sa Tagalog, kabaong. Chapter 1, creation, may buhay. Pagdating sa chapter 50, ang huling word, kabaong. Kahapon po sa aming pag-aaral, no, yung mga belief, yun po yung pinag-aaral namin sa mga leaders, belief. Yung ano ba yung pinaniniwalaan natin? Kaya yung unang question po namin doon, who is God? Alam niyo po ba, marami sa mga Kristiyano, hindi nila kayang explain, they don't know how to answer, who is God? Who is God? Basta alam nila, He is the God of healer, He is the God of miracle, He is the God of just. And then here, we read from chapter 1, creation, all His life started. And at the end of the chapter, sa last chapter, and the last word, kabaong. Paano nyo maintindihan yun? Ang Diyos na ating sinasamba, He is eternal God. Walang kapantay. Ang kanyang kapangyarihan walang kapantay. But then, at the last word, kabaong. At hindi po tayo doon na exempted. Lahat po tayo darating doon. Amen po ba? So, ito po, no, kahit po na sabihin natin the last word no, na isa kabaong, no, namatay, but in between po, no, na para po siyang sandwich. In between, from chapter 1 to chapter 50, may mga nangyari po doon. May mga nangyari po doon na kung saan doon mababasa po natin yung mga istorya. No? Story by story, no? Analogy by analogy. Doon mababasa natin doon yung human creation. No? The story of the first man, yung unang nilikha. No? The story of the first family. The story of the first sin. The story of the first murder. Yan, yung unang pagpatay. The story of the first polygamist. Yung story na kung saan ay nagkaroon sila ng maraming asawa kasi pararamihin nga nila eh. Pupunuin nga ng tao ang mundo. No? The story na kung saan ang mga ang mga tao, no, they cleanse their fist to God. Galit na galit sila sa Panginoon. Alam niyo po, nung minsan, sa dedication, nung nag-dedicate ako po, no, last week, I believe, no, Wednesday, nahihirapan ako, no, to share the word dahil yung aking mga audience ay mga bata. Kaya po napaka-importante no, read your Bible. Sino po dito may mga Bible? Kamusta po mga Bible nyo? Baka po sinasapot na, puro na alikabok. Ngayon, kung wala naman po, yung cellphone yung naggagandahan, mga latest. Free po yung Bible app po dyan. Wala na po tayo may dadahilan. Amen po? So dito po, no, from, sa nangyari nga, yung mga kwentong yan, no, in between ng chapter 1 and chapter 50, yun, parang sandwich po dyan, maraming mga istorya nangyari. No? But in the last 14th chapter, chapter 37 hanggang 50, no, 14 chapter na yan, lahat yan kay Joseph. Lahat yan sa family ni Jacob. Kaya kung hindi nyo pa po nababasa, basahin po ninyo. Napakaganda po na istorya. Grabe. Napakaganda po na istorya. Dito po, no, makikita natin, chapter by chapter, no, katulad na sabi kanina, yung
yung mga nangyayari sa tao, maganda yung plano ng Diyos sa tao, pero gano'n na lang. But in the chapter 37, God raised up a man like Joseph, no? Na katulad ng ating Panginoon Kristo, na kailangan siya nandoon, mamaya dadaan natin para mailigtas ang marami. Amen po? Dito po, pag titingnan po natin yung istorya ni Joseph po, no, ay nga po, no, yung para siyang katulad ng ating Panginoon Kristo. Kung babasahin niyo po, basahin niyo po yung story ni Joseph. Ano. Nakikita niyo dito from analogy to analogy, istorya niya, kwento by kwento niya, may kita niyo po doon. Na para talaga siya si Jesus Christ. Bago pa man dumating si Jesus Christ sa New Testament, nandito na si Joseph. Pinapakita na. So ayan po, no? At dito pinakita kung ano ba talagang dapat isa pamuhay. No, yung kanyang ano bang naging klaseng buhay meron siya. No, at dito nga po, ngayon nga po ini-encourage ko po kayo na basahin niyo po, no, dahil napakaganda po ng istoryang ito dito po sa Bible. Dito po mabasa niyo about sa kanilang family, no? Yung about fatherhood sa kanyang mga kapatid, yung story ng kanilang yung betrayal, no? Yung about forgiveness, yan, nandiyan yan eh. About human emotions, no? Kung gaano kalalim yung sakit na nadama ni Joseph, no? At ito po yung pamilya ni Jacob at ang kanyang mga anak, no? At ako po I believe na, no, si Joseph po naging living example po siya, no, of what God intended us to look like, no? Lalo na po sa mga kabataan. Joseph, no, siya pa isang living example, no, na kung saan yun yung intensyon ng Diyos kung paano kayo dapat mamuhay. Hindi lang po sa mga kabataan, lahat po tayo, no? At dito po, no, nung binasa ko po ito, nung nasa Saudi ko po ito yung mga una kong binasa, no, yung Old Testament, no, kaya medyo tawag dito, medyo na-focus ako sa Old Testament. Na kasi na-amaze ako lalo sa bawat karakter. At ng mga time na yon, siyempre, yun din ang una kong tanong eh. Lord, who are you? Who is God? Yan ang una kong tanong, kaya yun na-share ko kahapon. No? Yan talagang una kong tanong. Napakasarap po na, yung tanong na yun ay genuine. Hindi ako nagsimula na, did God exist? Nag-exist ba ang Panginoon? Nag-exist po siya. Sabi sa Psalms, hangal lang ang tao na hindi naniniwala na walang Diyos. Amen po? So, yan po, no? At na-amaze ako dito sa buhay ni Joseph. Sabi po doon, 17 years old siya. 17 years old, pero ganito na yung kanyang pamumuhay, yung kanyang karakter. Sabi ko, may nabubuhay pa bang ganito? Ako po pinanganak at lumaki sa Maynila. Pero wala akong maalala na katulad ng naging buhay ni Joseph. Ganon din, para sa akin masyadong misteryoso. Tapos meron din mga ibang karakter, halimbawa si Hosea. Paano ang isang Diyos inutusan niya ang isang propeta na mag-asawa ng isang prostitute? Hindi ko maintindihan. At doon nagsimula, na-curious ako, no? Na gusto ko talagang kilalanin ang Diyos na aking sinasamba. Hindi ba talaga ako nagkamali? Hindi. Amen? So dito po may 3 lesson po ako, no, na natutunan. Ito po yung ibabahagi ko po sa araw na ito. Una po, no, yung unang lesson na ibabahagi po, ito po yung the grounding of his belief in the season of temptation. Yan, the grounding. Alam niyo po, no, minsan sa bahay namin, no, lalo ito yung mga maulan, so mabilis magtubuan yung mga damo, yung mga maliliit na puno. So minsan naglilinis ako, may isang maliit na puno, no? Siguro puno siya, ano. Maliit lang siya, hinuhugot ko siya, hindi ko siya mahugot. Ay, liit-liit lang naman. Gumamit pa ako ng shovel, yung piko, para lang tanggalin siya. Alam niyo po ba, yung ugat niya na napakalalim? At doon ko na-realize, dapat ganun ng Kristiyano, na habang lumalago tayo dito sa taas, dapat lumalago din ang ating pundasyon sa ilalim. Ang sa ganon, pag dumayin yung mga bagyo, hindi tayo matutumba. Amen po ba? Kaya mga Kristiyano, madali sila matumba kahit namumunga sila sa taas dahil hindi sila, yung foundation nila, yung ugat nila, hindi malalim. Paano ba lalalim ang ugat? Hindi umatin ng prayer meeting. Hindi umatin ng Bible study.
libre na. Sino pa po dito wala sa group chat? Lahat kayo nasa group chat. Pero lang sister, no? Tsaka si brother. Maglalabas ng link doon. Oras na ng Bible study, oras na ng prayer meeting. Patas mo na lang. Magjo-join ka. Kahit hindi mo na ipakita yung mukha mo. O manood ka ng live. Saan po pa naubos ang oras natin? No, so ito po, kaya ginamitan ko yung word na grounding. The grounding of his belief, no? Belief, kaya kahapon yan amin na topic, belief. Ano ba yung pinaniniwalaan natin? The grounding of his belief in the season of temptation. Narinig ko minsan sa Saudi, no? Si Joseph daw is the man of all season. A man of all season. So hindi ko siya ganong maunawaan. But then, habang binabasa ko siya at inalam ko talaga yung kwento niya, nga, he is the man of all season, si Joseph, no? So, basahin po natin sa Genesis 39. Genesis 39, 1 to 10. Ito po, ito yung pagkataon, ito na yung oras na kung saan si Joseph, no, ibinenta na ng kanyang mga kapatid. Ayan po ba? Nakasunod po, Nakasunod. I hope, alam niyo po yung kwento ni Joseph. So, ito po, dinala na po, binihag na siya, dinala sa Ehipto. So, basahin po natin. Hanggang 10 po, no? Sabi po dyan, dinala nga si Jose sa Ehipto at doon pinagbili siya ng mga Ismailita kay Potifar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng paraon at kapitan, ito babasahin po, at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon na paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potifar ay pinatubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potifar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayan ni Potifar, pati ang kanyang mga bukirin. Pinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sibingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Sapagat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala at pinamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang kanyang ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos." Sino po ba sa atin na hindi natutukso o tinutukso? Sino po ba? May masigit pa po sa ating Panginoon? Sino po bang hindi natutukso? Ano po sabi sa Bible, no? Sa 1 John 2:16, no? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sige po. 1 John 2:16. Ang lahat ang nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Kami po, ng mga pastor, mga leader, hindi po accepted po dyan. Hinahabol-habol po kami niyan ng mga tukso, temptation. At kayo din po. Araw-araw may temptation. Ayun po. So lahat po tayo niyan. Walang ano po sa atin, walang hindi sinusundan ng temptation niyan. At katulad nga po, no, kami, as a preacher, as a proclaimer of truth, kita niyo po, binabahagi na namin yung katotohanan. Pero ito pa rin, no? Hindi pa rin po kami free sa ganito pong problema, no? Kasi dumarating ang pagkakataon, itong ating flesh, nagbabago po yan. Biglang may mga ngailangan dyan. Amen po ba? Yung allurement o yung seduction, no? Yung pang-aakit, yan, ng mundo, pinipresenta yan araw-araw sa atin ni Satanas. Naniniwala po ba kayo? Everyday, si Satanas, lagi may pinipresenta yan. Lalo na doon sa mga kahinaan natin. Alam niyo po ba yung bull? Yung toro, yung sa isang arena? Di ba yung may red? Alam niyo po yun? Sino po yung hinahabol niya? Yung red? Yung cloth? Hindi yung tao. Ganun po tayo. Ganun po. Ang sitwasyon po natin, nakikita niyo po ba?
Pag hindi po kayo aware, ganun po mangyayari sa inyo katulad sa bull. Hahabol-habulin niyo yung tukso. Kayo na mismo. Kasi araw-araw po may pinipresenta si Satanas. Dapat po alam niyo yan, mga kapatid. Alam dapat natin yan. Hindi po tayo, ano po dyan, exempted. So ito po, no? So, nung sinabi ng Bible nito, no, sinabi sa Bible that all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, lust, greed, and pride. Ito si Joseph. Ito po si Joseph, kinakaharap niya ngayon. 17 or 18 years old pa lang siya niyan. Kinakaharap niyan. Mga kabataan. Mga youth. Si Joseph, 17. Basahin niyo po, 17 years old siya. Ito na kinakaharap niya. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. But nandun din po naman sa Genesis 39:6, sabi po diyan, 39:6, sabi po diyan, siya ay matipuno, di ba? Siya ay matipuno at magandang lalaki. At sa 4 po, sige sa 4, sabi doon, ginawang katiwala sa lahat, sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Kita niyo po si Joseph. At the young age, nandun na siya sa higher position. Binigyan siya ng pinakamataas na posisyon. No? Position and power. Sa edad niyang iyon. Alam niyo po ba, ito po yung natuklasan ko. Nung hindi ako Kristiyano, hindi ko po alam eh. Pero naging Kristiyano ako, doon ko nalaman. Alam niyo po ba, na the greatest temptation sa isang tao, babae at lalaki, ay yung nagiging successful siya? Naniniwala po ba kayo? Pag ang tao, successful siya, lahat ng gagawin niya ay naaayon sa kanya, yung temptation nandoon mas matindi. Naniniwala po ba kayo? Kaya po hindi nakakapagtaka sa isang mga minister na dadapa. Kaya po ba? Hindi nakakapagtaka. Sa mga isang sikat na tao, biglang lumulubog. At nandoon, minsan, sa mga business, yan. Sa mga business po, lalo na sa may mga business, yan. Sa mga kapatiran natin may business, yan. Pag nandun kayo sa rurok na successful nyo, nandun yung pinaka-rurok din ng temptation. Kaya marami yan na stumble. Kasi pag hindi grounded ang kanilang relasyon sa Panginoon. So yan po, sa ating sa ating gobyerno, sa mga political leaders, nakikita natin yan, di ba? Nakikita natin yan. Minsan sa church, nakikita natin yan. So, pag meron ka nito, when you got power, when you got money, when you got access to recognition, yan, wala pong imposible na hindi mo magagawa isang bagay. Wala pong imposible na hindi mo mabibili ang gusto mo. Lahat ng pleasure, meron kang pera, meron kang yung access, recognition, doktor ako, madali ako makakapasok diyan. O ano pa man recognition yan. Si Joseph, meron siya. Nasa higher position siya. Pinagkatiwala, sabi doon, pinagkatiwala lahat sa kanya. So nandun siya sa itaas. May power, recognition. At ito po si Joseph, Si Joseph na nakatira sa ibang lugar, in a foreign land, nasa ganong posisyon, nasa ganong power, at pagkatapos, yung asawa ni Potiphar, biglang nakatutok sa kanya. Sabi sa 1 Peter 5:8, siya ay parang yung asawa ni Potiphar parang roaring lion. Sige po, 1 Peter 5:8. Maging handa. Ito po, sabi niya po, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aligid-aligid na naghahanap ng may sila. Yan, pag nasa posisyon ka, lahat ng recognition sa inyo, yan si Satanas, naghihintay lang yan, aali-aligid lang yan. Minsan nga, nasa harapan mo na mismo. Naghihintay lang ng maliit na pagkakataon. At ito si Joseph.
Ang sabi doon, matipuno, magandang lalaki. Nakita siya ng asawa ni Potiphar. Target na target. At sa ganung lugar, sa ganung kultura, hindi po bago sa kanila 'yon. Hindi yung ganung pong kultura, natural po 'iyon. Kaya to sa asawa ni Potiphar, no, ganun na lang ang kanyang ano. Kaya sabi po dito, kaya po tayo dito po yung mga youth, yun po, talaga yun ang pinaputunguhan ko no, tinutumbok ko. No? Dapat po sa inyo ngayon pa lang maging asin na po kayo. Ano po yung asin? No? Preservatives. Tama po ba? Pinipreserve, yan. Ano ang dapat i-preserve sa inyo? Ano ang una? Bilang isang kabataan. Ito si Joseph. Ano yung preserve niya? Purity. At alam niyo po, talagang impress na impress ako dito. Kaya talagang, sabi ko, totoo ba to? Meron mo ganitong talagang tao? Meron pa talagang ganitong lalaki? Parang imposible para sa akin. Noong mga panahon na yun, nauna ko siya binabasa. No, parang, ewan ko po, sa panahon po natin ngayon, may nakikita pa po ba kayo? Tignan niyo po mga anak niyo. Amen. Dapat nagmamanifesto po sa kanila yan. Agree po ba kayo? Mga anak niyo po yan. Dapat pinagpipray niyo yan. Dapat nagmamanifesto sa kanya. Ito ngayon, yung pag-aaralan natin. Amen po ba? Naku, gabi po ang demand ng mundo araw-araw. Hinihingi niya lagi sa tao na dapat nakakasabay ka. Basta i-compromise niya na lahat. Makuha ka lang tayo ng mundo. Ayan po, no? Kita niyo po dito yung sagot ni sige po, balik po tayo sa ayan, Genesis 39:8-9, no? Kita niyo po sagot dito ni Jose, no? Hindi niya dito sinabi na noong nandiyan si Potiphar, no, inaakit siya. Sumiping ka sa akin. Hindi sinabi na Joseph na hindi mo ako matutokso. Talaga? Meron bang ganon? Meron bang kaya ba natin 'yon? Hindi mo ako matutokso, wag mo akong lagyan. Nasa harapan mo, 5 milyon, hindi mo ako matutokso. 10 milyon? Talaga, bibigay sa yung posisyon na to, magiging presidente ka, ipapalit mo ito, yung puri mo. Hindi ka matutokso? Hindi sinabi yun ni Joseph. Ang ganda na sagot niya. Pakinggan po natin sagot niya. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, kanyang master, si Potiphar, sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Pakinggan niyo po. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksalan at pagkakasala sa Diyos. Perchance, kung sasabihin ni Jose na hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan na pagkakasala sa asawa mo, sasabihin ni Puto, okay lang yan sa asawa ko. Ganyan ang kultura namin eh. Pag nasa business ka, hindi ko kayang gawin yan, yung maglalagay, okay lang yan, wala naman nakakita. Kita niyo po, no? Dito nakita ni Jose, yung naglagay sa kanya, si Potiphar, may mas mataas pa sa kanya. Amen po? May mas mataas pa sa kanya. At yun ang tinitignan niya. So tayo po, kung halimbawa nandiyan ang temptation at pagkakasala, kita niyo po yung sagot niya? Napakaganda. Hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Sa akin pa, sa amin, sa kapwa-tao, pag nagkasala ka, okay lang eh. Magagawa mo eh. Sabihin natin, hindi ako magkakasala sa aking kapatid. Sigurado ka? Hindi ako magkakasala sa tao. Sigurado tayo? Hindi. Imagine niyo po yung mga kapatid. Gustong pagbulay-bulayan niyo yun. Hindi ko magagawa ganyan. Yung maliliit na bagay, kahit sabihin mo wala nakakakita. Yung wala nakakakita. Wala po nakakita May isang bagay doon na gusto mo, meron ka rin. Yun po dapat natin isa-isip. Hindi ko magagawa ganyan kalaking kataksilan pagkasala sa Diyos, hindi do sa may-ari sa tao na may-ari ng gamit na yon. Naunawaan po natin mga kapatid?
Dito po, no, dito sinasabi kita niyo po yung, ang ganda po ng dito ay conversation nila, no, ni Joseph at ng asawa ni Potiphar. Kita niyo po dito, ito rin po, isa pong hiwaga po din sa akin to. Paano si Joseph nagkaroon ng, sabihin natin na higher standard ng Panginoon? Paano po kaya? Mga magulang, anong standard meron po kayo sa pagpapalaki sa mga anak nyo? Anong standard meron po kayo? O below standard? Kita nyo po, ano lang po ibig sabihin dito ni Joseph, ano? Ano lang ibig niya sabihin? Bilang isang bata, o ayun, no? O kahit hindi po mga bata, lahat po tayo, no? Ang sinasabi niya po dito, no, doon sa babae, sa asawa ni Potiphar, I cannot dishonor this body of mine, of which and this soul of mine, because, I am accountable to this God of whom I am worship. Yun po. Accountability. Yan po ang problema natin. Kaya mas marami ang relihiyon dahil ayaw nila na may yung accountability. Tayo po, nung naging Kristiyano po tayo, accountable na po tayo. Pag nagkasala tayo, accountable po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Nawa naman po natin. Hindi po tayo accountable sa ating kapwa. Oo, pag nagkasala tayo sa Kanya, pero mas accountable po tayo sa Kanya. Bakit? Kanino ba tayo magsusulit? Doon sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Kaya ito sinabi ni Jose, hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos, hindi sa asawa mo. Mga kapatid, no? Para, ito po, no? Si Joseph po, no? Isa pong inspirasyon po siya sa karamihan, lalo na po sa ganitong matter ng temptation. Ito po, last of sabihin natin, ito yung tagpunto, last of the flesh. Yung ganyang edad, mapusok. Kaya sa amin, ako nung panahon nun, yung ganyang edad, grabe, kapusok. Grabe po, no? Ngayon po, pag titignan po natin ang ating mundo, no? If you look around the world, no? Yung kahalayan, yan. Pasok tayo dyan. Yung sensuality, gina-justified na yan eh. Aware po ba kayo? I believe lahat tayo may cellphone. No? Yung kahalayan, gina-justified na. Sa TV, gina-justified. Sa movies, gina-justified. Minsan yung moral, no? Gustong i-justified. Sa school. Yan, no? Sa mundo po natin, wala akong napapasin nyo, no? Wala na, nag-drop na talaga yung moral standard ng mundo natin. Napapansin nyo po ba? Mga kapatid, mga magulang, kamusta na po kayo? Kabilaan, talagang yung standard po ng morality talagang bumaksak na. At saka, makikita natin, no, nandoon ang karamihan, halos, no, talagang ikino-compromise nila, no, ang kanilang sarili. At nandoon nangihikayat pa sila na i-compromise yung isang tao na yon na para lang makasama nila. At siyempre may magtatanong. Yan. Ako mahilig po sa tanong kaya dyan po ako lumago. I always ask question. No? Hindi dahil sa nandoon na tawag dito na nagmamagaling, nagmamarunong. No. Gusto ko lang, sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko makilala itong Diyos na sinasamba ko. Kasi pag may nagtanong sa akin, no, if someone ask you, no, who is God? Ito nangangaral ka. Pinapangaral mo salita ng Panginoon. Tapos itatanong sa iyo ng tao, pinapangaralan mo, kayo na ka pa dyan daldal ng daldal. Sino ba yung Diyos na yan? Yan. Paano natin ipipresenta ang ating Panginoon na ating sinasamba? Paano nyo pinipresenta ang Diyos na ating sinasamba araw-araw? O hindi natin pinipresenta? Kasi busy tayo. Dito po, no? Siyempre, yun nga, naitanong ko dito as a pastor, no? Sasabihin may magtatanong, pastor, ito narinig ko pastor, we are living in a modern time. Yan, modern time na Modern mindset. Narinig ko minsan mindset lang yan, mindset. Narinig ko yan ngayon, mindset, modern mind. Okay, yan, tama yan,
At ito yung natutunan ko, no? When modern mind came everything, no? When modern mind, dumating ang modern mind, yung matatalinong tao, no? Yung mga sabi dito, minsan wala na talagang kinikilala. Alam niyo po ba nangyari? When modern mind came, no? Ano nangyari? Everything was marginalized. Nagkaroon ng margin. Yung mga bagay na hindi dapat, yung mga bagay na dapat nandoon, nilagyan ng margin para hindi siya kasama. Naunawaan niyo mga kapatid? Kung halimbawa itong buong salita ng Panginoon, lalagyan natin ng margin. Kabilaan, sino po, di ba meron po kayo noon? Sa mga notebook, lalagyan ng margin, kabilaan. Ano sa tingin niyo mangyayari? Mauunawaan niyo po kaya? Hindi na. Ganun po nangyayari sa mundo natin ngayon. Nagiging marginalized. No? Kasi modern na tayo modern mind no? At ito po, no? So ito, nung lahat ay nagkaroon, nung nagkaroon ng marginalized, wala na. Hindi na natin na pag-uusapan ng, morality. Hindi na natin na pag-uusapan ng values. Yan. Hindi na natin na pag-uusapan ng spirituality. Nakakasabay po ba kayo mga kapatid? Naunawaan niyo po ba sinasabi ko? At ito pa, no? Kasi araw-araw may bago may upgrade. Nag-upgrade ang lahat No? When modern mind and modernity came into being, matalino ka, nakapag-invention ka, ito ngayon, gamit na gamit mo. No? Gamit na gamit, lahat ng tao. Every year o every month, nag-upgrade. Ano mang gadget yan, nag-upgrade. Dati nga, cellphone noon? Natandaan ko Alcatel o yung malaking cellphone. Ngayon, grabe, di ba? No, Nokia lang. Ngayon, nagagandahan na. Kita niyo po yung modernity nang dumating. So, when modern mind and modernity came into being, it was all technology. Yan. Lahat na technology. Noon, nakakapagsaing pa tayo sa kaldero. Ngayon, saan na tayo nagsasaing? Sa rice cooker. Noon, magpapaypay ka lang. Ngayon, ano meron ka na? Aircon. Ngayon, doon ka lang sa batis, maglalaba ka. Saan ka na? Automatic washing machine. Paglabas, tuyo na. Isang araw niyan, may maiimbento. Paglabas, tiklop na. Wala na tayong gagawin. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. No? So, yan ang nangyayari sa atin ngayon, Wala na, nawala. Talagang, ewan ko po, napansin niyo po ba yon? Kami po, ako po na naging Kristiyano, no? Kahapon po na itinanong ko yan sa mga youth leader. Nung naging Kristiyano ka, yung talaga yung genuine relationship, ano yung pinakamagandang, magbigay ng dalawang halimbawa, na pinakamagandang nangyayari sa iyong buhay na natanggap mo? Yan. So marami silang mga sagot, no? And praise God. So yun po yan. So yan, yung technology, no, yung machines, no, nung dumating yan, wala na, no? Spirituality was lost, morality was lost, revelation was lost, conviction was lost. Ito pa, and true meaning was lost. Ikaw mismo, na tao, hindi mo na alam kung ano ka. Hindi mo na alam. So, hindi mo na alam ng meaning. Kung ano ka ba talaga. Lalaki ka ba? Babae ka ba? O ano ka ba? Ganyan na po nangyayari. Nakakasabay po tayo. So, ngayon po mga kapatid, kung ngayon, hanggang ngayon pa rin po, na-indulge pa rin kayo, o nahumaling pa rin tayo, sa mga ganyang, I believe na mawala pong masama, yung technology, yung modernity. But gamitin naman po natin sa tama. Amen po ba? Kung tayo nahihirapan, at lalo sa paglalaba, at ang kabibahay talaga meron, wala ka naman, talagang may pambili, magtiyaga ka muna. Huwag mo nang nasain pa yun, wala ka namang pambili. Tas mahungutang ka. Ano mangyayari? Lulubog ka pa sa utang dahil hindi mo bayaran. Nauna ba natin mga kapatid? Yan minsan nagagawa ng technology ng modern, modernity natin ngayon. Especially ngayon po, ako po minsan minsan
Minsan nagbukas ako ng Facebook, biglang ayan, biglang yung trending may lalabas. Minsan yun nakita ko na yung sexuality, nawala na ng meaning eh. Nawala na siya ng meaning, no? Kaya ngayon, ito pong masama. Wala na po tayong basehan pagdating sa moral. Paano pa natin babasehan? Kasi nga hindi natin alam. Hindi natin alam ng kahulugan. Ginagawa na lang po natin ginagawa na lang po natin sa ating katawan para ma-fulfill yung hinahanap ng ating katawan. Pero totoo, wala na talagang meaning. At ito po si Joseph, no? Wow, grabe po yung kanyang buhay diyan. At ito po, ito po sinasabi ng mundo sa atin ngayon. Yan. Ito po sinasabi ng mundo sa atin ngayon araw-araw. Wala nang kabuluhan yan. Wala na lahat ng kabuluhan. Yung identity mo, wala nang kabuluhan ngayon yan. Gawin mo na kung anong gusto mo, kung saan ka masaya. Wala nang kabuluhan yan. Sa family mo, mag-overtime ko, wala ka ng oras sa pamilya mo. Wala na rin kabuluhan niya kung uuwi ka man sa pamilya mo eh. Na kung saan nandal pag uwi mo dun, magulo lang eh. Maingay lang eh. Wala na ring sense. Diyan ka na lang. Pagka uwi mo sa trabaho, pagkatapos magtrabaho, mag-inuman ka na lang kayo. Ito po nangyayari po sa atin ngayon, At minsan darating sa punto natin, pag lulong na tayo talagang baksak tayo sa problema, magtatanong tayo, Lord, nandiyan ka pa ba? May Diyos pa ba? May Diyos pa ba? Nagsasalita pa rin ba siya? Mga kapatid, may Diyos pa ba? Nagsasalita pa rin ba ang Diyos? Naririnig niyo ba? Alam niyo po, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kanyang salita. Kung babasahan natin ang Exodus, ang sabi doon, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga natakot yung mga Israelita eh. Lindol, yung apoy. Yung unang nagsalita ang Diyos in a nation, nandoon yung malaking apoy. Pero po sa ating kapanahunan ngayon, nagsalita kayo doon sa Acts 2, tama po ba? Nagkaroon ng dilang apoy. Saan nagsalita? Individual. Kaya ang tanong, nakakausap niyo pa ba ang Diyos na ating sinasamba? Nakakausap niyo pa po ba? O dahil sa modernong pamumuhay na ninyo ay hindi niyo na nakakausap. At sa very successful na kayo, wala na kayong time sa pagbabasa ng salita. At ito po sinasabi ng mundo. Ito po sinasabi ng mundo. Sabi sa John 10:10, sige po, John 10:10, ang magnanakaw, the thief comes only. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sige po, New King James po natin. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung ginagawa sa atin. Yan po yung ginagawa ng mundo sa isang tao. Alam niyo po yung disfigurement? Yung ikaw, na hinulma ng Panginoon, dinidisfigure ka na ng mundo. Nakikita niyo ba yun? Minsan nga may nakita ako, akala ko, narinig ko lang yun, yung Barbie yung Barbie tao. Grabe, minsan nakita ko nga, gumagastos sila ng milyon, dollar, hindi ko na makita, wala na, talagang disfigure na, talaga. Hindi po masama sa atin na bumili po kayo kung saan mas alam niyo komportable po kayo. Pero kung makakasira naman na po sa katawan ninyo, sa imahe, we are created in the image of God at sinisira niyo po yung katawan ninyo. Ayun po sabi ni Joseph, di ba? Hindi ko pwedeng dungisan yung katawan na ito dahil accountable ako sa Diyos na aking sinasamba. So, yan po yan yan po ginagawa. Yung mas lalong pinapapangit. Akala mo lang talaga. Kasi akala mo lang maganda kay bakit? Sa sobrang dami na ng chemical sa katawan mo, sa mukha mo, sa katawan mo. Akala nyo lang maganda. Hindi ko po sa akin na sa mga kababaihan o kahit sa kalalakihan eh. Minsan nga sa kalalakihan, nung panahon ko grabe nagpupulbus pa. Sabi ko, kalalaki mo nagpupulbus ka. Nagli-lipstick pa kasi nga para medyo pula-pula yung labi. Grabe, Minsan nakikita ko pa rin ngayon yan eh. Minsan pag sa CR, sabi ko,
Kasi nauso yung mga K-pop, alam mo yun, yung mga, ako, hindi ko po inaano yung mga trending nyo. Pero kung sinisira naman po ninyo yung katawan ninyo, at kayo Kristiyano, mga kabataan, sa tingin nyo, ito po sinasabi, no, dinidisfigure kayo, pinapapangit kayo, binabaluktot kayo, sinisira kayo. Hindi nyo lang alam, panlabas. Ayan si Satanas panlabas ng sa salamin makikita mo, okay na. Pero hindi. Halimbawa, sa pagpapalaki ng katawan, di ba? Yan, minsan nakita ko nagtuturok, yung mga vitamins, yung mga kinakain. Alam niyo po, may side effects po yan. Ang laki po ng side effects po niyan. Pag medyo umano ka na, medyo nagkaedad ka na. Pwede ka naman magpalaki ng muscle, magtrabaho ka. Hindi yung magpapalaki ng muscle, gagamit ka lang ng gamot, magpapa-injection ka. Mga kapatid, naunawaan niyo po ba? Ito po sinasabi ng mundo. Aware po ba kayo? At ito si Jose. Nararanasan niya yan sa ganyang edad. At ito po, alam na po natin ang nangyari sa verse 11 ng chapter 29. So yun po, hindi talaga nakaligtas. Na-corner ng asawa ni Potiphar, nakuha yung damit. Diba po ba? Nakatakbo siya, hinintay yung asawa, at yun, ano pong kinalabasan? May masama bang ginawa si Joseph? Wala. Pero pong kinalabasan? Sa kulungan. Ayan po ba? Pero alam niyo po, kung babasahin pa natin hanggang last verse po sa 23. Sige, babasahin po natin. Genesis 39, 20, 23. Yan, sabi po dyan. Kaya pinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilangguang tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niya tagapamahala sa lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos, pakinggan niyo po, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Amen. Makikita po natin yung karakter ni Jose, patuloy siya nagsha-shine, Yung Shekinah ng Panginoon nandun pa rin sa kanya. Mga kapatid, dapat ito meron sa atin. Ito ngayon, nasa kulungan siya ngayon. Pero patuloy pa rin siyang, ano po ba yan? Sa Tagalog, hindi kumikinang nagliliwanag. Yan. Dapat ganyan po tayo, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, be a light of the world. Be a salt. Maging ilaw ka sa gitna ng kadiliman. Maging asin ka. Na kung saan dapat i-preserve mo itong kultura. Anong kultura? Kultura ng mundo o kultura ng kaharian ng Diyos? Mga magulang, mga kapatid, anong klaseng kultura meron kayo sa inyong tahanan? Anong klase pong kultura? Kayo lang po makakasagot, So, amen. So, ito lang po, So, ayun. Ayun po yung natin. Grounding of his belief in the season of temptation. Sa number 2, grounding of his peace in his season of pain. Yan. Pasok tayo sa pain and suffering. So, sa Genesis 40, 13 and 15, sabi dito, sa loob ng 3 araw, ito na po yung nasa kulungan, may dalawang, yung butler, tsaka yung panadero, na naginip sila, ito in-interpret ni Jose. So, sabi dito, sa loob, ito yung sa butler, Sa alak, Sabi dito, sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Paraon at patatawarin. Sige po sa 12 po muna. 12. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Sige po, 13. Tama. 13. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Paraon at papatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya pag naroon ka na, huwag mo naman akong kalimutan. Banggitin mo naman ako sa Paraon at tulungan mo ako makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo ay kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. So ito, interpret niya yung dream ng butler. At ito, yan nga yan. At nandoon, nakalaya. Alam niyo po, yung buhay ni Jose, kung babasahin niyo po yan, grabe po yung trahedya ng kanyang, yung background, ng kanyang pamilya. Makikita natin talagang sabihin natin, one messed up family po yan. Dito po mababasa niyo po,
lahat ng mga pangyayari sa kanyang tatay, no? Kung babalik po tayo, kung babalikan niyo po no sa kanyang tatay, no? Sa kanya pong tatay muna, si Jacob, no? Talagang nandun yung brokenness after brokenness. Makikita niyo po diyan yung mga kasinungalingan. Ito na, no, sa kasinungalingan, no? Nandiyan makikita niyo po nandito na yung kanyang mga anak, nandiyan na po yung tawag dito, yung kanyang panganay ay nakisiping sa asawa ni Jacob. Nandiyan po yung rape, na ni-rape yung kanilang kapatid. Nandiyan po yung gusto siya, yung attempted murder. Ang dami po. Ang dami. Sino po nakabasa na? At doon po sa hindi po nakabasa, basahin niyo na po. Basahin niyo po. Para po makarelate po kayo sa sinasabi ko. Napakaganda po, no? Napakaganda po. Pero dito po, no? Kita niyo po, no? Lahat po ito, lahat po na nangyari kay Joseph, ito po, no? Naitanong ko lang, no? Lahat ng dumating kay Joseph, ito, inonor niya ang Panginoon, ginagawa niya yung tama. Pero ito na, nakakulong siya. Kung meron man tao na kung saan, pwede niyang tanungin ang kanyang sarili, no? Kung saan, lalo isang Kristiyano, nandun na magtatanong siya na, ano ba klaseng Diyos itong sinasamba ko? Naranasan niyo po ba yun? Lahat naman ginagawa niyo ay tama, ayon sa Panginoon. Tapos ang kababaksakan at the end of the day. Lord, parang unfair. Ito si Joseph, no? Ito si Joseph. Yung, alam niyo po yun, no? Yung, I played by the rules, no? Lalo sa mga kumpanya, no? Parang hindi pa rin tama. Na minsan na may tatanong po natin, Lord, bakit ganito? No? Bilang isang pastor, nagsisilbi naman ako sa iyo. Ginaganapan ko pa naman, kahit nandoon, minsan nakakompromise na yung sa relasyon ko sa pamilya para lang yung pagmamahal ko sa iyo. Pero bakit ganun pa rin, Lord? Marami nagkakasait sa pamilya ko. No? Lord, nandito naman yung aking business, ginagawa, honest naman ako sa lahat ng dealings ko. Bakit pa rin bankrupt? Lord, bakit ganito yung marriage ko? Nagko-collapse. Ginagawa ko naman yung tama na dapat kong gawin, lalo na bilang asawa. Bakit ganun pa rin? Mga kapatid, naranasan niyo po ba yun? Sa isang trabaho, ginagawa mo kahit wala nakakakita, ginagawa mo na. Tapos may nakita ang boss mo na ito, palpak, sa'yo sisihin, ikaw ang sisihin. Lord, ginawa ko naman yung tama eh. Naranasan niyo po ba yun? At ito po si Joseph, nakakulong siya. In-interpret niya yung panaginip ng butler. Alam niyo po ang dapat gawin? Ano sinabi niya doon? Pagkalaya mo naman, alalahanin mo naman ako. Pero ano po nangyari? Sa next chapter, ano po doon? Sabi, 2 years pa, lumipas. Kita niyo po yun? Sa palagay niyo, anong mararamdaman? Kung kayo na sitwasyon ni Joseph, andun ako sa isang bahay, marangya, ginawa ko naman yung tama. Pero bakit naman gano'n? Nauwi ako ng prison. Ito naman, ginawa ko ito pa rin yung tama para sa taong ito. Ba't gano'n? Kinalimutan pa rin ako. Mga kapatid, ano po yung basihan? Kayo po, bilang isang Kristiyano, ano pong basihan natin? Ako po, ito pong natutunan ko eh. Anong basihan ni Jose? Bakit nagkaroon siya ng grounding of his peace? Yan. Kapayapaan kahit nararanasan niya yung pain and suffering. Mga kapatid, kayo po, pag nararanasan niya, sobrang problema, sobrang bigat na, nagkukulaps ng pamilya niyo, yung trabaho mo, ito tatanggalin ka na, kaliwat ka na, nasakit sa pamilya mo. Kapatid, nasaan ang kapayapaan doon sa inyong puso? Nasaan ang kapayapaan? Pero ito si Jose, he's grounding his peace, grounding of his peace in the season of pain. Paano nangyari yon? Paano po nangyari yon? Nung una, hindi ko maunawaan eh. Kasi hindi naman natin nakita paano eh. Paano pinalaki si Jose o paano bang, I believe, pero I believe na ipag-usap sa kanyang Panginoon. Ipag-usap sa kanyang Panginoon. Hindi ko lalo paano pamaraanan kasi hindi natin nabasa. Kasi po, ang ganda po eh. Ano naging basihan? Nakita ko po yung basihan ni Jose. Para nung nagkaroon siya ng peace. Basahin po natin sa Genesis 50:20. Ito po yung ano niya eh.
Ang sagot niya, no? Sa mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon niligtas ang marami ngayon. Natutunan ni Jose, no? Ito dapat din natin matutunan, no? Matutunan dapat natin ang magpasakop, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi man po natin ito maunawaan, no? Si Joseph learned completely on the sovereign will of God. Na kung saan tinanong niya, none of this would happen unless God had allowed it to happen. Hindi lahat mangyayari ito eh. Hindi lahat ito dapat mangyari. Pero dahil nangyari siya dahil inalaw ng Panginoon. Dumarating diba sa puso sa punto natin yun, bakit ganito, Lord? Inalaw ko yan eh. Ano ngayon kung inalaw ng Panginoon? Ano sa inyo? Ano sa atin? Anong respond natin? Inalaw niya yan eh. Inalaw niya magkasakit yung pamilya mo eh. Inalaw niya na kunin niya yan eh. Inalaw niya na mabankrupt yung business mo eh. Inalaw niya na matanggal ka sa trabaho eh. Inalaw niya na parang ganyan, nagkukolaps yung pamilya mo eh. Anong respond natin? Paano tayo mag-respond? Si Job, anong sabi niya? Tatanggapin lang ba natin lahat ng kapigatian? Ng kabutihan? Hindi lang ba pati ang kapigatian? Ito na sabi doon, at hindi siya nagkasala. Mga kapatid, gaano nyo kakilala ang Diyos na sinasamba nyo? Gaano natin kakilala ang Diyos na sinasamba natin? Na pag dumarating tayo sa mga ganyang pagsubok, nandun na, wala nang kapayapaan sa ating puso. At ano sabi po doon, maganda po sabi doon sa Philippians 4:7, no? Dapat ito may verse natin. And the peace of God, sige po, at ang kapayapaan ng Diyos, hindi po kapayapaan na hinahanap niyo sa mundo, At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tawang siyang, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung ikaw meron kang pakikipag-isa kay Yesu Kristo, if you have relationship sa ating Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung peace na yan. Hindi mo maunawaan kasi nga we are finite. And the God we serve is infinite. Hindi natin masukat yan, hindi natin maunawaan yan. Hindi talaga natin maunawaan. But if you surrender and the sovereign will of God, ibibigay niya yung kapayapaan na yan, yung peace na yan. Kahit hindi mo naiintindihan. Kahit hindi natin naiintindihan. Kaya ganun lang, grabe si Joseph, He's grounding of his peace in the season of pain. Alam niyo po, ito nakikita ko sa isang mga Kristiyano, Kaya isang Kristiyano, kahit lugmok na siya, ang dami niyang problema, kabilaan, mapamilya, mapabusiness, career, nagpapatuloy siya, ito lang nakita ko, Yung kanyang undoubting confidence, yung confidence na hindi niya mag-aalinlangan sa Diyos na kanyang sinasamba. Amen po? Hindi po mahirap yung pain and suffering. Hindi po mahirap, mga kapatid. Sino sa atin dito sabihin natin, ang dali lang yan, iniiwan ka ng asawa mo, hindi po, mahirap po. Mahirap po yung pain and suffering, hindi po. Pero alam niyo po pinakamadali dyan? Alam niyo po pinakamadali sa pain and suffering? What is the easiest in the pain and suffering? I-preach mo. I-preach mo doon sa tao na kung saan dinadanas niya yon. Ibahagi mo na, kapatid, nadanas ko yan. Pero ito nagtatagumpay ako dahil meron akong kapayapaan. Meron akong Diyos na aking sinasamba. Yan ang pinakamabisa dyan. Yan ang pinakamadali sa pain and suffering. At ito rin mismo sinabi ng ating Panginoon. At ito rin mismo sinabi ng ating Panginoon, na kung saan, nung panahon si John the Baptist, nakakulong siya. May pinadala sa dalawang disciples kay Jesus Christ at tinanong niya, kayo po ba ang aming hinahantay o maghihintay pa kami? Pero ano po sagot ng ating Panginoon? Ang ganda sagot niya Mapalad, sa Matthew 11:6, sabi doon, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin.
Grabe. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mga kapatid, pag dumaraan tayo sa pain and suffering, hindi po tayo exempted dyan. Pero ang tanong, willing ba kayong dumaan? Willing ba tayong dumaan sa pain and suffering? Willing ba tayong dumaan sa persecution? Willing ba tayong dumaan sa trial? Willing ba tayo dumaan sa tribulation? Tribulation, tama? Mga kapatid, pag si Lord, in-stop ka, alam niyo stoplight, kaya may red eh. May red, orange, tama ba? Orange and green. Pag si Lord, in-stop ka, ano ibig sabihin yan? Huminto ka. Dahil may nangyayari doon sa harapan. May inaayos. Pinahinto ka dahil may inaayos si Lord. Hindi pa siya tapos. Kaya sabi sa Philippians, tama ba yan? Sa Philippians 1:6, no? Yan, tama. Natitaya ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa kanya sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So, amen, no? So, mga kapatid, alam ko, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo. No, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo, ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Maaari sa inyo, nandiyan yung talaga yung deep hurt, no, yung pain. Pero ito lang maitatanong ko, magagarantayan nyo po ba na mayroon kayong peace sa inyong puso't isipan sa mga oras na ito? So ito po si Jose, no? Ito po si Jose. Pangatlo po, no? Ito po, sa pangatlo, bilisan ko lang po, the generosity of his spirit during the season of power. Yan. Generosity of spirit during the season of power. Ito po, babasahin ko. Alam niyo po, ilang beses ko itong binasa-basa, pero hanggang ngayon, kahit ngayon, babasahin ko po. Babasahin ko lang po. Naiiyak pa rin ako. Naiiyak pa rin ako. No? Basahin po natin, ha? Basahin po natin. Genesis 44. Babasahin ko lang po para maano po natin. At least madama rin niyo po, no? 1. Okay. So, kasi may minuto, 5 minutes lang po ako na yun. Sabi dito, inutusan si Jose ng kanyang katiwala. Sige po. 44. 44 po, Genesis 44. Sabi diyan, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo, ang kanilang mga, ito po yung pangalawang balik ng kanyang mga kapatid, no? Pangalawang balik. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo, ang kanilang mga sako at bago mo, isara, ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak, ginawa naman ng katiwala ang inutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa umalis na ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, habulin mo ang mga taong iyon. At sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo na masama ang kabutihang pinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak na aking Panginoon? Yun ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at ganyan sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyo sabihin? Bakit kayo nagsasalta ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan, gawing mamay, banalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala, kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin, makalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbuksan. Isa-isa itong hinulog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinarga muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose na magbalik sa Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila ay yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong ako manghula? Wala kayong may tatago sa akin. Wala na po kayong masabi, sagot ni Judah. Wala po kami may kakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag sa aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo. Kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagalit. Ang turing ko sa inyo ay para na kayong paraon. Ginoo, itanong
Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, ama kami matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyo makita. Pinaliwanag po namin mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring kamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya may harap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami inutusan ng aming ama at pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Pinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo ang dalawa lamang anak ng kanilang ina. Wala nang isa, maaring siya ay niluray na mabangis ng hayop. At kung ang natitira isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya na sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na lamang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid, pahintulutan na ninyong isama siya ng iba ko mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aking ama kung iyon ang mangyayari. Next. 1-15 lang po. Hindi na mapigil ni Jose kanyang damdamin. Kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila lamang naroon, pinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya ang balita ay mabilis nakatingin sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid, buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi makasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang ani sa mga bukrin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at balita ninyo na ako ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyo pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para malapit sa akin ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon pangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, akong talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hintayin ko kayo sa laling madaling panahon. Umiiyak siyang niyakap si Benjamin at ito'y na may umiiyak na dumating yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang sinasaang isang hinagkan ang ibang kapatid. Amen. Generosity of spirit ni Joseph. No, sa kabila, ito, generosity of spirit during his season of power. Alam niyo po, mamadaliin ko lang po kasi wala na pong alas 11 na, no? Ano po yung pinaka magandang lesson na nakita po natin dito sa pangatlo kay Joseph, no? Andoon, na kung saan willing siya na magpatawad. Willing siya magpatawad. Sa kabila na siya ibinenta, balak siyang patayin, pinatawad niya na. Sa kabila ng paghihirap na ito, kita niyo po yun? Kung meron man tayong kayamanan, mga kapatid, spiritual, dapat ito pinakamarami tayo, pagpapatawad. Pagpapatawad. At si Joseph, no? Joseph was a free man, an absolutely free man. Malaya talaga. Ang sarap po, mamuhay ng malaya, mga kapatid. Kaya nga po dito, no, ito lang po, no, ito pong kung kayo po
kung kayo po, no, kung kayo po, meron pa rin po kayong mga hindi napapatawad, no? Ilang taon na, minsan may narinig ako, talagang dekada na. Kung kayo po hanggang ngayon hindi nyo pa napapatawad ang tao na yon, hanggang ngayon, kontrolado pa rin kayo ng tao na yon. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin kayo ng tao na yon. Kung kayo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapatawad. Hindi nyo man nakikita ang kanyang presensya, pero maaalala nyo siya sa sitwasyon, sa oras, kontrolado niya rin pa rin po kayo. Kaya napakasarap po ang magpatawad. Ang sarap po. Ako noon, yung testimony ko, pagka-uwi ko, nung ito yung forgiveness, ito yung unang nag-ano sa akin, pinalago ng Panginoon. Kaya isa-isa, yung nanay ko, tawag ako, "Nay, patawad." Bilang siyang anak. Tinawagan ko mga kapatid ko, pamangkin ko, yung kapatid kong lalaki, yung asawa niya, tinawagan ko lahat, sorry. Pag uwi ko, isa-isa, punta ko sa kwarto, niyakap po, umiyak, sorry. Sa kapatid kong lalaki, sorry, umiyak ako. Sa asawa niya, sorry. Sa mga pamangkin ko, sorry. Alam niyo po, masarap maging malaya. Masarap maging malaya. Imagine niyo po yun, pag nakatanggap po kayo ng kapatawaran sa isang tao, ganun po yung joy na mararamdaman po ninyo. How much more pa yung joy na ikaw pinatawad ng Diyos? Kapatid, siguro dito ko lang po isasara, no? Hindi ko na po tatapusin. Pagpapatawad, grabe, yung pagiging generosity ni Joseph sa kabila ng pinagdaanan niya. Sabi po doon, sa 37, siya ay 17 years old. At sabi sa 40, hindi ko matanda na, no? Siya ay 30 years old nang siya ay ihinarap ni Paraon. Kasi halos ka-level niya na si Paraon. 14 years in the making bago siya naging halos kapantay ni Paraon. Masarap po mabuhay. Kita mo, 14 years po na wala siyang bitterness, sama ng loob. Pwede ba yun? Pwede po, pag meron kang Diyos sa puso mo. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo, kung meron pang mga tao, no, sino man sa buhay ninyo na hindi niyo pa napapatawad, patawarin na natin. Dahil sinasabi ko po sa inyo, hanggang ngayon, kontrolado pa rin po kayo niyan. Maaalala at maaalala niyo yan. Yan po si Jose. Kung gaano po siya ka-generous. Masarap po maging malaya. Ayan po ba? So yun po, grounding. Ulitin ko po, no? Bilang po isang Kristiyano, dapat po ito pong mayroon po tayo, no? Yun po, grounding of our belief, no? Grounding of our belief in season of temptation, grounding of our peace in season of pain, and grounding, no, generosity of our spirit during the season of power. Amen po? So, amen. Purihin pa. Sige pa, manalangin po tayo. Lord, hallelujah. Purihin kami dakilang Diyos Ama. Salamat po sa inyo pong salita. Lord, salamat na ngayon nakita po namin, pinakita niyo, Panginoon, isa sa mga halimbawa si Jose, na kung saan, Lord, ay dapat ganito kami mamuhay. Mamuhay, Panginoon, kung saan mas lalo namin palalimin ang aming relasyon sa inyo. Mas lalo na namin kayo makilala na kung saan, Lord, kung kami man po daraan, Panginoon, sa mga pagsubok, problema, Panginoon, nandun yung aming kapayapaan, nandun yung aming paniniwala na kung saan kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya. Lord, kayo ang Diyos. In you, Father God, there's no contradiction. Lord, sa salitaan niyo po, Panginoon, walang fabrication o walang mga palamuti. Tapat kayo, Panginoon. Tapat kayo sa mga anak po ninyo nagmamahal po sa inyo. Father God, salamat. Salamat mga patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon. Ay niyo pong anak, inyong mga anak, Panginoon. Nakinig at sa pabuhay, Panginoon, ay niyo pong salita. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.